Ako si Ashley Nandityo at tatalakayan natin ngayon ay ang virtue ethics. What is virtue ethics? Moves beyond a rigid set of rules or cultivating the consequences of action. So, ibig sabihin, hindi daw siya gaya ng deontology na bawal magnakaw kasi kahit masama yung isang tao, bawal siyang pagnakawan at hindi rin katulad ng utilitarianism. Magnanakaw ako kung mas maraming matutulungan. So, next focuses entirely on the core question. What kind of a person should I be? So, virtue ethics daw ay nakapokus sa tanong na anong klaseng tao ako? Kung ako ano yung sitwasyon, ano ang gagawin ko? Next, cultivates moral character through consistent positive habits established over time. So, ibig sabihin nito is, ang pagiging mabuting tao daw ay hindi lang nakukuha sa isang araw, kundi sinasanay sa mahabang panahon. Parang ano lang siya, isang bagay na bago mo matutunan is kailangan mo na mag-practice. Last ay ang ultimately seeks to achieve a state of holistic human flourishing. So, ibig sabihin naman nito ay ang layunin daw ng virtue ethics ay maabot ng buong isang pagkatao, ang isang pagkatao nang masaya siya. So, pero hindi lang daw dapat ay masaya ang isang tao, kundi buhay na may kabuluhan, dignidad at walang pagsisisi. Next naman tayo ang the proponent ng virtue ethics. So, a proponent ng virtue ethics ay si Aristotle, the ancient Greek philosopher who formalized the concept of virtue. So, naniniwala siya ng ethics ay hindi lang teorya or theory o listahan ng batas, kundi ito daw ay isang practical science na dapat isabuhay. So, sinasabi din ni Aristotle na ang virtue ay nahuhubog sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay, kagaya lang ng pag-play ng isang musical instrument kagaya ng gitara. So, bago ka makatugtog ng isang magandang musika o tunog ay kailangan mo munang practicein ito ng mahabang panahon. At hindi mo lang siya, ibig sabihin hindi lang siya ay isang play mo ng gitara is makakagawa ka kagad ng isang magandang tunog. Kaya dapat mo muna practicein. Hello po, ako po si Cyrus Custodio. So, sinasabi po dito sa page na to that Aristotle argues that the ultimate goal of human life is eudaimonia. Pag sinabi po natin eudaimonia, it is achieving deep lifelong human flourishing through virtue and growth rather than just chasing temporary happiness. Abogado Arsalbon, and here to report the key concepts, which are the arete, the golden mean, the pronesis, and the habit. So, first is arete. Excellence of character, the mean between excess and deficiency. Ito yung tungkol sa excellence o pagiging the best version ng isang tao. Si Aristotle ay naniniwala na ang mabuting character ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa rules, kundi sa pagkakaroon ng mga virtuous habits. Para sa kanya, ang isang virtue ay ang sakto o balanse na pag-uugali sa pagitan ng sobrang dami at sobrang kulang. The next is the golden mean. Finding the balance. Courage is the mean between cowardice and recklessness. So, ang golden mean ay ang paniniwala ni Aristotle na ang pinakamabuting kilos ay ang nasa tamang balanse. Ibig sabihin, hindi dapat kulang o sobra ang ating ginagawa. Sa bawat sitwasyon, kailangan nating piliin ang aksyon na angkop at makatwiran. Ang pagiging mabuting tao ay hindi lamang paggawa ng tama, kundi paggawa nito sa tamang paraan, tamang oras, at tamang dahilan. Number 3 is pronesis.
Phronesis, the intellectual virtue that allows us to make the right choice in complex real-world situation. So, ang phronesis ay ang nangangahulugang practical wisdom. Yeah. Ito ay ang kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa totoong buhay gamit ang experience, moral values, at tamang pag-iisip. Hindi lang sapat na alam mo ang tama, dapat alam mo rin kung paano ito i-apply sa iba't ibang sitwasyon. Sunod ay habit. Virtue is not innate. It is formed through consistent right. Ang habit ay ang pinaka-importanting concept para maging virtuous ang isang tao. Kailangan niyang gawin ang mga mabubuting bagay ng paulit-ulit. Hindi ka magiging matapang dahil lang naging matapang ka lang once. Kailangan mong gumawa ng matatapang na aksyon hanggang sa maging parte na ito ng karakter mo. Ang pagiging virtuous ay isang journey at ito ay napapractice araw-araw sa maliliit na bagay. Sa madaling salita, hindi ka pinanganak na virtuous. Matutunan mo lang ito sa paulit-ulit na paggawa ng tama hanggang sa maging parte na ito ng pagkatao mo. The Golden Mean. Ang Golden Mean ay isang concept sa philosophy na nagtuturo na ang best way to act ay laging nasa gitna ng dalawang extremes. Yung sobrang kulang, ito naman yung tinatawag natin na deficiency, at yung masyadong sobra, ito yung excess. Basically, ibig sabihin nito na hindi maganda kung masyado ka nagkukulang sa isang trait. At hindi rin okay kung nag-overboard o sumusobra ka naman dito. For example, kapag umaharap ka sa isang nakakatakot na sitwasyon, kung masyadong kulang ang lakas ng loob mo, mauwi ito sa pagiging duwag, deficiency yon. Kaya iiwas ka na lang palagi sa pwedeng mangyari. And then, on the other hand naman, kung sumasobra naman yung tapang mo to the point na hindi ka na nag-iisip bago kumilos, nagiging reckless o padalos-dalos ka. Ayan yung tinatawag natin na excess na pwede mong ikapahamak. Ang perfect balance sa gitna ng dalawang ito ay yung tinatawag na courage o katapangan. Ito yung the mean, nasa gitna ng dalawa. Kung saan ready ka nang i-face yung sitwasyon ng may lakas ng loob. Then, may lakas ka ng loob pero nag-iingat ka pa rin. Then, yung tatlong yon, ipinapaliwanag doon sa concept na yon na ang true virtue o mabuting pag-uugali ay hindi nakukuha sa pagiging kulang o sobra, kundi sa pag-achieve ng right balance sa lahat ng ginagawa natin. Yun lang po. Thank you. So here, meron tayong dilema. Basahin natin. A police officer is pressured to ignore a traffic violation by a powerful local official. So kung i-apply natin yung golden mean dito, pag sinabi natin sa deficiency, the officer gives in to the pressure and lets the official go out of fear. This lacks the necessary virtue of courage and fails the duty of justice. Sa excess naman, the officer overreacts, becomes hostile, and uses unnecessary aggression against the official to prove a point. So this is dangerous and unprofessional. So if you were to apply the golden mean, the true virtue, the officer remains calm, polite, and completely uncompromising. They respectfully but firmly issue the ticket anyway, choosing justice over fear without creating unnecessary conflict. So magre-result po to sa the best possible way. Okay, now let's talk about the virtue of response. Sa approach na ito, ang focus is hindi lang kung ano ang legal ba yung action o kung ano ang may pinakamagandang outcome. The question is, what would a person of true integrity do in this exact situation? Ibig sabihin, ang basehan ng good decision is good character and moral values ng isang officer. Next is applying phronesis. Ang phronesis means practical wisdom or practical na karunungan. Dito maingat na iniisip ng isang officer ang isang situation. Tinitake into account ang mga possible risk pero hindi niya nakakalimutan ang mga pangunahing duty niya, which is to uphold justice. Lastly, choosing integrity. Pinipili ng isang officer na gawin ng tama at sundin ng batas kahit mas mahirap o mas inconvenient. Ang goal is hindi lang ma-resolve ang current situation, kundi makapili rin ng
Makapanatili rin ang public trust, magandang reputation, at strong moral character. So, ibig sabihin ang virtue of response teaches us ang mga tamang decision is based on our integrity, good character, practical wisdom, hindi lang kung ano ang legal o convenient. So lastly, meron po tayong pros and cons of virtue ethics. So disadvantage po is madaling iangkop sa iba't ibang sitwasyon. Hinuhubog ang kabutihang ugali at tamang asal. Hinihikayat ang tao na gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Tinitignan ang buong pagkatao, hindi lang ang isang ginawa. For example, may nakita kang isang tao na kailangan ng tulong pero hindi siya humihingi ng tulong. Pero nakitaan mo ng mahirap na sitwasyon para sa kanya. So, tinulungan mo. So, yun yung example dun sa advantage. Then, sa disadvantage naman is walang ibang malino na tuntunin para sa lahat. Maaaring magkaiba ang pananaw ng mga tao tungkol sa tama at mali. Mahirap sukatin kung ang isang tao ay tunay na mabuting ugali. Tunay na may mabuting ugali. Then matagal mabuo ang mabubuting ugali at kailangan ng patuloy na pagsasanay. Kung example naman dito sa disadvantage is may mga taong naniniwala ang pagsisinungaling ay tama para hindi lang makasakit ng damdamin. Pero para sa iba, mali pa rin ang pagsisinungaling kahit mabuti ang layunin. So, yun lang po. Thank you.